Kabanata 646. Medyo nagulat si Lito sa sinabi ni Fe, nakita mo na ba ako dati? Umiling si Fe, ito ay isang hula lang. Si Vice Chief Shu ay isang martial arts grandmaster at sa suporta ng mga kasanayan sa martial arts, dapat ay naabot niya ang kaharian ng isang menor de edad na grandmaster. Gayunpaman, natalo mo siya sa isang galaw. Kaya, ang iyong lakas ay tiyak na hihigit sa isang menor de edad na grandmaster. Pagkasabi nito, ngumiti siya ng nakakaakit, napakamangha ng iyong lakas, at nasa 20s ka pa lang. Kung isa sa alang-alang ang dalawang salik na ito, naisip ko na baka ikaw ang batang grandmaster na iyon. Binigyan niya si Lito ng matingkad na ngiti, tama ba ang hula ko? Tumango si Lito, oo, ako nga ang kabataang grandmaster na madalas pag-usapan ng mga tao. Malumanay na tumango si Fe, iniabot ang kanyang kamay at sinabing, Master Argel, mangyaring sundan ako sa itaas. Nang matapos siyang magsalita, tumalikod siya at sinabi kay Miguel, puntahan mo ang iyong sarili na parusahan ng Departamento ng Human Resources. Walang taunang sweldo o bonus para sa iyo sa taong ito, at ibababa ka ng isang ranggo. Namula si Miguel, hindi naglakas loob na magbitaw ng kahit isang salita. Sinundan ni Lito si Fe patungo sa hagdan. Nang madaanan nila ang naunang tauhan, huminto ito sa kanyang mga hakbang. Director Feng, nabalitaan ko na ang iyong Danhi Tower ay nakikipagnegosyo lamang sa mga mayayaman at minamaliit ang mga mahihirap. Maaari pa nilang bastyusan ang mga mahihirap at walang silbi ang pagrereklamo. Totoo ba iyon? Pagkasabi nito, ibinaling ni Lito ang kanyang malamig na tingin sa babae. Namutla agad ang dalaga, puno ng panghihinayang ang mukha. Matala si Fe at agad niyang naunawaan ang sitwasyon, mahinahon niyang sinabi, hawakan siya at sasampalin. Agad namang lumapit ang dalawang tao, bawat isa ay humawak sa mga braso ng dalaga. Salit-salit silang sampelan sa kanyang mukha. Hindi sila tinawag ni Fe na huminto, kaya wala silang balak na huminto. Ilang sandali, umalangaw-ngaw ang hiyaw sa buong bulwagan. Hanggang sa mabugbog at duguan ang mukha ng batang babae, nagsalita si Fe sa malamig na boses, tama na. Itapon mo siya, simula ngayon, hindi na siya empleyado ng Danhi Tower. At saka, ipaalam sa iba na walang kumpanya o pamilya sa county ang maaaring magpatrabahuan sa kanya. Kung hindi, magiging mga kaaway sila ng ating Danhi Tower. Oo, ma'am. Ang kanyang mga nasasakupan ay nagmamadaling sumunod, at ang batang babae ay kinaladkad palabas na parang patay na aso. Pagkatapos ibigay ang mga tagubaylang ito, lumingon si Fe kay Lito, Master Argel, nasisiyahan ka ba? Bahagyang ngumiti si Lito, tawagin mo na lang akong Lito, no need for formalities. Kung ganoon, please, umakyat ka na. Nakangiting sabi ni Fe. Dumating sila sa isang VIP room, kung saan naupo sina Lito at Free at pinaghain ng tsaa. Si Fe ay personal na nagbuhos ng isang tasa ng tsaa para kay Lito at sinabing casual, ano ang nagdadala sa iyo sa Danhi Tower? Pinutol ni Lito ang paghabol, kailangan ko ang panlunas para sa corpse decay powder. Nang marinig ito, bahagyang nanginginig ang kamay ni Fe, na nagpapakita ng kaunting kakulangan sa ginhawa sa kanyang mukha. Kumunat ang noo ni Lito, nakakaistorbo ba? Humigop ng tsaa si Fe at tumango, talagang medyo nakakagulo. Hindi ko inimbento ang corpse decay powder, kundi ang hinalinhan ko dito. Sa kasamaang palad, may konting salungatan sa pagitan niya at sa akin. Baka hindi siya pumayag na ibigay ang antidote. Sinabi ni Lito, hanggat maaari ko siyang makilala, gagawin ko siyang i-turn over ang antidote. Si Fe ay nagbigay ng isang nakamute na ngiti, paano? Gagawin mo ba ang karahasan? Natatakot akong hindi ito gagana. May ilang kakilakilabot na entity na sumusuporta sa kanya, kahit na ikaw ay isang grandmaster, maaaring hindi mo sila mahawakan. Umiling si Lito, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan, papuntahin mo lang siya. Sa sinabi nito, naglabas siya ng isang kahon at inilagay ito sa harap ni Fe. Curious na binuksan ito ni Fe, at nang makita niya ang laman sa loob, nagulat siya, elixirs. Tumango si Lito, tutulungan mo ba? Malalim na sumulyap si Fe kay Lito, nag-isip sandali, at sinabing, sige, hintayin mo ako. With that, tumayo siya at naglakad palabas. Makalipas ang mga 5 minuto, bumalik si Fe at sinabi kay Lito, pupunta siya rito ng 10:00 ng umaga. Tumango si Lito, sige, babalik ako bukas. With that, umalis na siya. Sa sandaling umalis si Lito, isang matandang lalaki na nakaitim na roba ang biglang lumitaw sa tabi ni Fe. Miss, itataya mo ba ang kayamanan mo sa binatang ito? Paano kung manluloko siya, hindi ang batang grandmaster? Malamig na sagot ni Fe, kung nilinlang niya ako, haharapin ko siya ng personal. Kahit na siya ang batang grandmaster, hindi nararapat na masaktan si Bogart siyang para sa kanya.
Kung tutuusin, si Bogart ang pangalawang lalaki. Bahagyang sinabi ni Fe, pinadala ako ng angkan dito para sa karanasan, kailangan kong makamit ang isang bagay. Gayunpaman, bago umalis si Bogart, nagtanim siya ng maraming impormante dito para hadlangan ako. Sa pagkakataong ito, hahayaan ko siyang makita kung ano ang kaya ko. Napabuntong hininga ang matandang nakaitim na roba, Miss, nakipagsapalaran ka. Hindi nagsalita si Fe ngunit tumingin sa direksyon kung saan umalis si Lito, na wala ng pag-iisip. Si Lito ay hindi bumalik sa nayon. Sa halip, nanatili siya sa bayan ng county ng isang gabi at nakarating sa Danhi Tower ng maaga sa 10:00 kinabukasan. May mga naghihintay na sa entrance. Nang makita siyang paparating, humakbang sila at sinabing, Master Argel, inutusan ako ni Ma'am Fe na dalhin ka sa itaas. Tumango si Lito at sinundan ng tao sa elevator. Maya-maya, nakarating na ang elevator sa pinakataas na palapag. Bumukas ang mga pinto ng elevator, bumungad sa kanya ang isang hindi inaasahang malawak na hardin sa kalangitan. Hindi lamang may mga lunti ang halaman sa hardin, ngunit mayroon ding isang artificial na lawa at isang pavilion. Sa sandaling ito, 3 tao na ang nakatayo sa loob ng pavilion, si Fe, isang matandang lalaki na nakasuot ng itim, at isang lalaking nasa edad 30s. Sa labas ng pavilion, mayroong mahigit 12 matataas na tauhan mula sa Danhi Tower. Isang greenhorn lang, ano ang dapat ikatakot? Paparusahan ni Ma'am Fe ang sarili niyang mga tao mula sa Danhi Tower dahil sa ganoong basura, hindi ba masyadong mahiyain at duwag iyon? Ang lalaking nagsasalita ay ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa pavilion. Puno ng pang-aalipusta ang kanyang tingin habang nagpatuloy, kung hindi ka miyembro ng pamilya Feng, bakit ka kwalipikadong maging pinuno? Sa aking paningin, dapat kang bumaba sa pwesto sa lalong madaling panahon. Ngumisi si Fe, bumaba ka. Para maipagpatuloy mo ang hindi masabi ng mga panlilinlang na iyon. Tawa ng tawa ang lalaki, ano ang mahalaga kung hindi sila masabi? Hanggat nagdudulot ito ng kita sa Danhi Tower, bakit mahalaga ang buhay o pagkamatay ng iba? Nanlamig ang mga mata ni Fe, ang Danhi Tower ay maingat na itinayo ng aking mga ninuno, hindi ko hahayaang masira ang reputasyon ng isang tulad mo. Well, titingnan natin kung may kakayahan kang pigilan ako. Ngumisi ang lalaki, ang kanyang figure ay biglang umusad, isang palad na nakatutok sa dibdib ni Fe. Mabilis na nag-react si Fe, kaagad na umatras ng ilang metro, at pagkatapos ay nagpakawala ng isang hampas ng palad. Isang kulay pulang hangin ang umikot at nagpaputok. Bang! Sa malakas na ingay, sunod-sunod na umatras ang lalaki. Buong pagmamalaking tumayo si Fe, nakatitig sa lalaki at nginisyan, sinasabi mo bang wala akong kakayahan na ito? Pinunasan ng lalaki ang isang bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, ang kanyang mukha ay hindi kapani-pani walang madilim. Bigla siyang naglabas ng isang dokumento, na may halong pagsasabi, inutusan ka na ng Deputy Elder na umalis kaagad, at magpapatuloy akong kumilos bilang namumunong awtoridad. Nang makita ang dokumento, bahagyang nagbago ang mukha ni Fe, na nagdulot ng gulo ng talakayan sa mga matataas na opisyal. Well then, may nangahas bang sumalungat? Ang lalaki ay mayabang na tumingin sa paligid. Agad na tumahimik ang mga matataas na individual na parang mga sukade sa malamig na panahon. Tutol ako. Sa sandaling iyon, lumakad si Lito. Nakita ni Fe si Lito at bamulong, huwag kang magulo, iyon ang dating namumunong awtoridad, si Bogart Siang. Kalmadong sumagot si Lito, hindi ako nanggugulo, napakaseryoso ko dito. Malamig na sinulyapan ni Bogart si Lito, nanunuya, saan ka nanggaling, basura? Anong karapatan mo para kalabanan ako? Biglang parang may naalala siya, natatawanan ng uuyam, ikaw ang gusto ng bangkay na naaagnas na nagpapakalat ng gamot diba? Lumipat ang kanyang mga mata, madilim na nagpapahayag, maaari kang magkaroon ng antidote kung gusto mo. Ngunit kailangan mong alisin si Fe. Patayin mo siya at ibibigay ko sa iyo ang antidote. Nang marinig ito, lahat ng naruroon ay lubos na nagulat. Kilalang kilala na si Fe ay ang batang may bahay ng pamilyang Feng, mga tagapagtatag ng Dan Crane Tower. Kahit na ang kontrol ng pamilya Feng sa Torre ay lumiit sa paglipas ng panahon, ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi dapat maliitin. Ang intensyon ni Bogart na patayin si Fe ay walang kulang sa lobo na ambisyon. Gayunpaman, kahit na ang lahat ay napuno ng matuwid na galit, hindi sila nang ahas na ipakita ito. Pagkatapos ng lahat, ang pangalawang elder ng Dan Crane Tower ay nakatayo sa likod ni Bogart, isang figure na may malaking kapangyarihan. Nang marinig ang mga salitang ito, si Fe at ang nakatatanda sa itim na roba ay nagbago rin ang kanilang mga kutis. Hindi nila inaasahan na gagawin ni Bogart ang ganoong taktika. Ang matanda sa itim na roba ay nagmamadaling pumwesto para protektahan si Fe, inihanda ang sarili para sa pakikipaglaban.
Samantala, ang maaliwalas na mga mata ni Fe, ay direktang nakatitig kay Lito, puno ng pag-iingat. Tumingin si Lito kay Fe at pagkatapos ay naglakad patungo sa kanya. Ang matanda na nakasuot ng itim na damit ay hamarang sa kanyang daraanan, na mariing sinabi, kung manggahas kang saktan ang dalaga, sisiguraduhin kung mamamatay kang malungkot. Gayunpaman, sa susunod na sandali, siya ay nanlamig sa kinatatayuan. As he realized, sa gulat niya, hindi siya makagalaw. Isang malakas na pang-aapi ang bumungad sa kanya, at hindi man lang niya maiangat ang isang daliri. Lito, ikaw. Ang pangungusap ay hindi na kumpleto, iniiwan ang implikasyon na nakabitin sa hangin. Marahang umiling si Fe, puno ng pagkabigla at pagkabigo ang kanyang mukha. Lumapit si Lito kay Fe, dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay. Naikuyom ni Fe ang kanyang mga kamao, ang kanyang buong katawan ay naninigas, handang lumaban ng buong lakas. Gayunpaman, nang malapit na siyang hampasin, ang kamay ni Lito ay marahang damapo sa kanyang balikat, nagbigay ng banayad na tapik. Bastos ka ba? Mukha ba akong taong magtataksil? Puno ng kawalan ng magawa ang tono ni Lito. Ikaw. Sa sobrang kasawian at kagalakan, si Fe ay tila natigilan saglit, nakatitig lang sa kanya ng blanko. Umiling si Lito, na nagpapakita ng nasugatan na ekspresyon. Sa kabilang banda, hindi na makapaghintay si Bogart. Sumigaw siya, anak, kung hindi ka kumilos ngayon at patayin siya, ipinapangako ko sa iyo ang panluna sa kabulukan ng bangkay. Tumingin si Lito kay Bogart, isang ngiti na gumagapang sa gilid ng kanyang bibig, mayroon akong mas magandang plano. Nagsalubong ang mga kilay ni Bogart, at natigilan siya nang makita niya si Lito na biglang sumulpat sa kanya. Masyadong mabilis. Kahit na siya ay isang menor de edad na Grandmaster, nakita niyang imposibleng mahabol ang aksyon ni Lito. Sa isang kisap mata, naroon na ang kamao ni Lito. Naramdaman lamang ni Bogart ang matinding sakit sa kanyang tiyan, at lumipad palabas ang kanyang buong katawan. Bang! Ang malaking rock carry ay nabasag sa mga piraso. Bumaba si Lito mula sa itaas, tinapakan ang dibdib ni Bogart, at iniabot ang kanyang kamay, ang panlunas. Anak, patay ka na. Hindi ka pakakawala ng mga nasa likod ko. Umungol si Bogart na may nagbabantang ekspresyon. Hinampis siya ni Lito sa mukha, tama na ang kalokohan. Ang panlunas, o bugbugin kita hanggang hindi ka makilala ng sarili mong ina. Agad na namamaga ang mukha ni Bogart na parang ulo ng baboy, humagulgol siya, eto. Ibibigay ko sa'yo. Bitawan mo lang muna ako. Binitawan siya ni Lito, tumayo si Bogart, at naglabas ng maliit na itim na bote, ito ang antidote. Kinuha ni Lito ang bote, sinipsip muna ito, walang naramdamang mali, pagkatapos ay itinapon ito kay Fe, tingnan kung tama ito. Binuksan ni Fe ang bote at tumingin sa loob bago tumango, tama. Gayunpaman, habang nagagambala si Lito, mabilis na kinuha ni Bogart ang kanyang cellphone at pinindot ang call button, ikalawang elder, iligtas mo ako. Si Fe, ang maluho na ito, ay nagtakda ng isang ambush para patayin ako. Mula sa mobile phone, isang masungit na boses ng isang matandang lalaki ang lumabas, who dares to touch you, I'll exterminate his family line. Nang makita ito, mabilis na sinipa ni Lito, at si Bogart ay pinalipad muli, ang kanyang telepono ay nahulog sa sahig. Kinuha ni Lito ang telepono, narinig ng matanda sa loob ng telepono ang mga sigaw ni Bogart, at sumigaw, Bogart. Bogart! Tahimik na hinarap ni Lito ang telepono, matanda, gusto mong paksain ang linya ng pamilya ko, di ba? Bibigyan kita ng isang oras. Maghihintay ako dito. Pagkasabi nito ay agad niyang ibinaba ang telepono. Sa gilid, ang mga mukha ni Fe at ng matandang lalaki na nakaitim na roba ay sabay na nagbago. Kumunat ang noo ni Fe at nagtanong, kilala mo ba kung sino ang nasa telepono? Natigilan sandali si Lito, pagkatapos ay sumagot, hindi ko alam, anong problema? Si Fe ay mukhang walang imak. Ni hindi mo alam kung sino ang kabilang partido, at tinatakot mo sila. Maaari kang mapatay. Nagkibit balikat si Lito, hindi bale, hindi ako mawawala ng mukha. Ang magandang mukha ni Fe ay naging asul na bakal dahil sa galit, anong mukha? Iyan ang pangalawang elder ng Danhi Tower Headquarters, ang kanyang lakas ay hindi mas mahina kaysa sa iyo, kung ikaw ang mag-udyok sa kanya, malamang na mawala ang iyong buhay. Sa gilid, malamig na tumikim ang negosyanteng may namamaga na parang baboy. Exactly, kung ayaw mong mamatay ng masyadong miserable, you should let me go. Wala kang masabi dito. Sinipa siya ni Lito gamit ang isang paa, pumunta sa gazebo at kumaway kay Fe. Ngumisi si Fe, kahit na humingi ka ng tulong sa akin, ito ay walang saysay. Hindi ako kapantay ng pangalawang elder. Napakurap si Lito, hindi, iniisip ko kung may makakain ba. Hindi pa ako nag-aalmusal. Si Fe.
Ang kanyang ekspresyon ay tila gusto niyang i-throttle siya, bakit ako may ganitong pagnanais na suntukin ka? Makalipas ang isang oras. Habang dahan-daang nag-e-enjoy si Lito sa kanyang almusal, biglang, ang tunog ng dumadagandong na kulog ay nagmula sa abot tanaw. Ang kaninang maaliwalas na kalangitan ay napuno ng maitim na ulap sa isang iglap. Isang mabigat at masamang aura ang tumago sa hangin. Itinaas ni Lito ang kanyang ulo upang tumingin sa langit. Napaangat ang sulok ng bibig niya at bamulong, nandito na siya. Kabanata 647. Sa gilid ng mabagyong itim na kalangitan, dahan-daang lumitaw ang isang madilim na lugar. Ang madilim na lugar ay mabilis na lumapit, inilantad ang figure ng isang matandang lalaki na may puting balbas at isang lilang robe. Ang matandang lalaki, na 12-dosenang beses na mas malaki kaysa sa mga ordinaryong tao tulad ng isang higanti, ay nagsuot ng mukha na puno ng galit, sino lang ang nag-provoke sa akin. Dahil doon, isang hampas ng palad ang pinakawalan. Ang hampas ng palad na iyon ay hindi kapani-paniwalang napakalaki, kasing laki ng bubong ng isang pavilion. Ang malakas na bagzo ng hangin na kasama ng isang hampas ng palad ay nag-iwan sa buong hardin sa mga guho. Ang mga matataas na miyembro ng Danhi Building, na pawang tinamaan ng takot, ay lumuhad at nagmakaawa sa matanda, wala itong kinalaman sa amin, pakiusap, iligtas ang aming buhay. Nagkatinginan si Fe at ang matandang nakasuot ng itim na damit, parehong sobrang tensyonado, handang makipag-ugnayan anumang oras. Hindi niya namamalayan na ibinaling niya ang kanyang tingin kay Lito, at saglit na natahimik. Kumakain pa siya. Kahit na sa pambihirang ugali niya ay hindi niya napigilan, kaagad na nagbigay ng mabilis na sipa, hindi ito ang oras para kumain. Nabulunan si Lito sa kalagitnaan ng pagmuya, tinamaan ang kanyang dibdib at inikat ang kanyang mga mata, trying to kill me. Noon lang, bumagsak ang napakalaking pressure, na bumalot sa lahat. Boom! Ang bubong ng pavilion ay nabasag sa isang iglap. Ang nakaitim na nakasuot na elder ay mabangis na tumapak sa lupa, hawak ang kanyang mahabang espada, at itinutok ito sa higanti. Mamatay! Ang higanti ay umungal at humampos muli, diretsyong inilapag ang nakaitim na nakasuot na matanda sa lupa, na lumikha ng isang malaking hukay. Kuya Ling! Sigaw ni Phoenix Fe, na may ilang pulang bagyo na lumilitaw sa paligid niya, at sabay na binaril ang higanti sa himpapawid. Hehe! Miss, sa tingin mo matatalo mo ako. Ngumisi ang higanti, biglang ibinuka ang kanyang bibig, at lahat ng mga bagyong iyon ay talagang nilamon niya. Matapos lamunin ang mga bagyo, marahas niyang sinampal si Phoenix Fe. Bahagyang nagbago ang mukha ni Phoenix Fe, ngunit hindi siya natatakot. Siya ay tumuntong sa lupa gamit ang kanyang kaliwang paa at ang mga tao ay nakasakay sa higanti. Bang! Sa isang malakas na ingay, lumapag si Phoenix Fe, umatras ng mahigit 10 hakbang, na may bakas ng dugo na umaapaw mula sa sulok ng kanyang bibig. Bahagyang nanginig ang figure ng higanti, at medyo nagulat siya, hindi ko inaasahan na pagkaraan lamang ng ilang taon, ang iyong lakas ay bumuti ng husto, tila hindi kita kayang bitawan. Nang marinig ito, hinaranggan ng nakaitim na elder si Phoenix Fe, Miss, kami na bahala at ang pangalawang elder, umalis ka na, pipigilan ko siya. Hindi, kung pupunta tayo, sabay tayo. Hinawakan ni Phoenix Fe ang nakaitim na nakasuot na elder. Hey! Walang makakataka sa inyo. Napangisi ang higanti habang unti-unting nabuo ang malakas na buhawi sa kalangitan. Sa wakas, busog na ako. Sa sandaling ito, tinapik ni Lito ang kanyang tiyan, ipinakita ang isang nasisiyahang ekspresyon. Tumayo siya, lumabas ng pavilion, tumingin sa higanti, at walang pakialam na sinabi, matanda, kung gusto mong lumaban, lumaban ka lang. Ano ang sinusubukan mong i-impress sa lahat ng mga dulang ito? Nang marinig ang boses ni Lito, malamig na sinabi ng higanti, kaya ikaw ang bumugbog kay Bogart, at naglakas loob ka pa ring kumilos ng napakatigas sa harap ko. Tama, ako iyon. Kalmadong tumango si Lito. Mabuti, pagkatapos ay mamamatay ka. Ang higanti ay direktang hinampes gamit ang kanyang palad. Kasabay nito, nagpaputok si Lito, dumiretso ang suntok sa higanti. Bang! Isang kislap ng liwanag na sinamahan ng mga sparks ang nagpapaliwanag sa kalahati ng kalangitan ng county. Ang mukha ng higanti ay lubhang nagbago, na puno ng matinding pagkabigla at pagkagulat. Sa sumunod na segundo, ang figure ng higanti ay umaalog-alog na parang alon ng tubig, pagkatapos ay nagkapira-piraso sa isang malakas na kalabog. Bumalik si Lito sa rooftop at walang pakialam na sinabi, ilusyon lang, ano ang malaking bagay. Nang nasaksihan ang eksenang ito, nagpalitan ng tingin si Phoenix Fe at ang nakahod na matandang lalaki, pagkatapos ay parehong tumingin kay Lito. May hindi maipaliwanag na gulat sa kanilang mga mata.
Hindi nagtagal, lumitaw sa rooftop ang isang matandang lalaki na nakasuot ng purple na damit. Malamig niyang tinitigan si Lito, "Anak, minamaliit kita. Palayain mo si Bogart, at bawat isa sa amin ay actress ngayon, pinananatili ang status." Paano iyan? Lumakad si Fe sa likod ni Lito at bumulong, "Ito ang pinakamagandang resulta. Dahil mayroon ka ng antidote, bakit hindi na lang natin ito itigil?" Walang sinabi si Lito, lumakad upang harapin si Bogart, ipinatong ang isang paa sa kanyang leeg. Snap! Sabayan pa ng mapurol na ingay, nabali ang leeg ni Bogart. Tumingin si Lito sa pangalawang elder at sinabing, "Paumanhin, ang salitang retreat ay wala sa aking diksyonaryo." Nang makita ang eksenang ito, halos maubusan ng hininga si Fe. "Baliw, isa siyang baliw." She murmured under her breath. Nang masaksihan ang eksena, ang mukha ng pangalawang elder ay namilipit sa galit, ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng isang malakas, nakakatakot na aura. Piliin mong tanggihan ang landas patungo sa langit at sa halip ay pumasok sa kamatayan. Sa isang dagindong, ang mga mata ng pangalawang elder ay naging isang nakakatakot na pula, at isang mabangis na hangin ang gumalaw sa paligid niya. Ngunit sa sandaling iyon, itinaas ni Lito ang kanyang kamay. Ang maitim na ulap sa kalangitan ay bumuo ng isang puyaw ng tubig, isang kidlat na palm unit sa abot tanaw, at sinalo ito ni Lito sa kanyang kamay. Ang matandang lalaki na nakasuot ng itim na damit ay lubos na nabigla, kaya niya talagang mag-utos ng kidlat. Ito ay hindi ka panipaniwala. Nakakagulat na hindi ka panipaniwala. Sa sandaling ito, ang pangalawang elder at Lito ay sabay na gumalaw. Sa isang kisap mata, ang dalawa ay mahigpit na nagsagupaan. Boom! Isang napakalaking shockwave ang humampas sa lugar. Ang lahat ng nasa itaas na echelon ng Danhi Building ay itinapon sa lupa, na tanging si Fe at ang nakatatanda sa itim na roba ay halos hindi makatayo. Bahagyang nanginig ang buong Danhi Building. Kung hindi dahil sa makapangyarihang protection na spell na ginawa dito, matagal na itong gumuho. Sa gitna ng kaguluhan, napaatras si Lito, habang ang pangalawang elder ay napaatras ng mahigit 10 hakbang. Ngumisi si Lito, "Matanda, sumuko ka na ba? Kung hindi, magpatuloy tayo." Ang pangalawang elder ay nagbuga ng ilang subo ng sariwang dugo, ang kanyang mukha ay kasing putla ng kamatayan. Sa masamang tingin, pinandilatan niya si Lito, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. "Fine, kung hindi ka susuko, bubugbugin kita hanggang sa magawa mo." Nang si Lito ay sasampa muli, isang makapangyarihang boses ng matanda ang lumutang pababa mula sa itaas, "Hawakan ang iyong mga kamay." Sa kalagitnaan ng taas, may lumutang na matandang may puting buhok at puting balbas. Nakasuot ng dumadaloy na puting roba, para siyang immortal. Nang makita ang matanda, naging solemn na ang mukha ni Fe, at bahagyang lumuhod, "Grand Elder." Ang lalaking ito pala ang pinakaiginagalang na tao sa gusali ng Danhi, ang Grand Elder na pinangalan ng Buddha Cultivation. Bumulong ang matanda sa itim na damit, 3 taon nang nag-iisa ang Grand Elder. Sinong mag-aakala na ang pangyayaring ito ay talagang makakaistorbo sa kanya? Sumulyap si Lito sa Grand Elder, nakaramdam ng pagkagulat. Hindi niya nagawang sukatin ang husay sa martial arts ng matandang ito. Ito ay maaaring mga hulugan ng dalawang posibleng bagay. Una, ang kabilang partido ay nagsagawa ng isang uri ng lihim na pamamaraan upang itago ang kanyang aura. Ang pangalawang posibilidad ay ang lakas ng kalaban ay napakalaki na kahit siya ay hindi makalusot dito. Kung susuriin ang karakter at konteksto ng nobela, malamang na ito ay isang martial arts o cultivation-themed web novel. Si Buddha Fritz ay magiliw na lumapag sa harap ni Lito at sinabing may mahinang ngiti, "Kabataang kaibigan, sinimulan ng pangalawang elder ang maling pag-uugali ngayon. Humihingi ako ng paumanhin sa ngalan niya." Pagkasabi noon, naglabas ang matanda ng isang kristal na card. Nang makita nila ang crystal card, si Fe at ang iba pa ay nagpahayag ng pagtataka. Bahagyang nagsalita ang matanda, "Ito ang pinakamataas na member card ng Danhi Tower. Wala nang hihigit sa 5 may-ari sa mundo. Hanggat hawak mo ang card na ito at pumasok sa alinmang sangay ng Danhi Tower, masisiyahan ka sa Imperial treatment." Kinuha ni Lito ang card at nagtanong, "Paano ang pagbili ng mga panggamot na materyales?" Tumawa ang matanda, "Syempre, libre ang mga ito." Tumango si Lito, iniisip na sulit pa rin ito, at sinabing, "Okay, kukunin ko ang card na ito. Salamat, batang kaibigan." Hinawakan ni Buddha Fritz ang kanyang mga kamay at sinabing may nakangisi ng ngiti. Mabangis na tumalsik ang pangalawang elder, "Grand Elder, pinatay ng batang ito si Bogart, hindi natin ito basta-basta pabayaan, kailangan natin siyang patayin, kung hindi, saan mapupunta ang prestihiyo ng ating Danhi Tower?" Bago niya matapos ang kanyang mga salita, hinampis siya ni Buddha Fritz sa dibdib.
Ang pangalawang matanda ay direktang lumipad palabas. Halika rito, ibalik mo ang kaiyahiyang lalaking ito, ikulong mo siya sa kulungan ng tubig. Inis na utos ni Buddha Fritz. Kaagad, dalawang master mula sa Danhi Tower ang lumapit at kinuha ang pangalawang elder. Young friend, huwag kang magtampo. Sana maging magkaibigan pa rin tayo kapag nagkita tayong muli sa hinaharap. Column. Itinaas ng Buddhist practitioner ang kanyang mga kamay kay Lito at pagkatapos ay mabilis na nawala sa paningin. Si Lito, na tumitimbang ng kristal na card sa kanyang kamay, ay bahagyang nagsabi, ngayong naayos na ang usapin, aalis na ako. Kung papayagan ng tadhana, magkikita tayong muli. Pagkasabi nito ay dumiretso siya sa elevator. Pagbalik sa kanyang katinoan, pinagmasdan ni Fe ang umaatres na figure ni Lito, na nananatiling tahimik ng mahabang panahon. Maya-maya, nakahinga ng maluwag ang matandang nakaitim na roba sa gilid niya, "Young miss, nagbunga ang iyong sugal." Pinunasan ni Fe ang manipis na pawis sa kanyang noo, tinanggo ang kanyang ulo. Iniwan ni Lito ang Danhi Tower at dumiretso pabalik sa nayon, inutusan si Chenner na kunin ang antidote. Makalipas ang kalahating araw, ang mga abscess sa mukha ni Chenner ay halos ganap na gumaling at ang kanyang kalooban ay lumiwanag ng husto. Makalipas ang ilang araw, nakaupo sa hagdan at malalim na nag-iisip, naghanda si Lito para sa nalalapit na medical conference sa Dragon Dive Mountain. Lumapit ang magaan na yabag, at umupo si Lian Duanmo sa tabi niya. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, hindi niya maiwasang magtanong. Talaga bang humingi ka ng antidote sa Danhi Tower? Tumango si Lito. Oo. Napakahiwaga mo. Bahagyang kumunat ang noo ni Lian, madalas akong tinuruan ng tatay ko na huwag makipagkaibigan sa mga taong masyadong misteryoso. Bahagyang ngumiti si Lito, bakit? Sinusubukan mo bang paalisan ang isang tao? Umiling si Lian, saglit na nag-isip ng malalim, at biglang nagtanong, Lito, may maipapangako ka ba sa akin? Tumaas ang isang kilay ni Lito at tumingin sa kanya, ano iyon? Nauutal na sabi ni Lian, kung may mangyari sa akin na hindi mahuhulaan, maaari mo bang kunin si Nene, tretuhin siyang parang kapatid mo, at alagaan na parang siya si Chenner. Ang mga salita ni Lian ay nagpaalerto kay Lito sa isang bagay na hindi karaniwan. Tinitigan siya nito ng mataman, may balak ka bang gumawa ng kawalang isip? Saglit na lumuwag ang ekspresyon ni Lian, pagkatapos ay umiling siya ng malakas, hindi. Tinapik siya ni Lito sa balikat, bagamat kakakilala pa lang natin at halos hindi maituturing na magkaibigan sa buhay at kamatayan, gusto na kita. Kung kailangan mo ng tulong, magtanong lang. Pagkatapos niyang magsalita, naramdaman niyang may hindi tama at mabilis na nagpaliwanag, ang tulad na ginamit ko ay hindi ang romantikong uri, ngunit, naiintindihan ko. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Malambing na ngumiti si Lian, ganyan din ang pakiramdam ko. Kahit na saglit lang tayong magkakilala, itinuturing kitang maaasahang tao, tulad ng isang matandang kaibigan na matagal ko nang hindi nakikita. Tumayo siya, ngumiti at sinabing, hindi na ako magsasalita, magluluto na ako, kumain ka na. With that, tumalikod na siya at umalis. Pinagmasdan ni Lito ang kanyang balingkinitang figure sa mapusyaw na berdeng damit na nawala, ang kanyang ekspresyon ay nag-aalala. Pagkaraan ng 2 araw na pananatili sa nayon, lalo pang nagkakilala sina Lito at Lian at ang iba pa. Sa mga kalapit na nayon, sa tuwing may nakatagpo ng masalimuot na karamdaman, walang sawang pinupuntahan sila ni Lian. Ang kanyang mga kasanayang medikal ay hindi pangkaraniwan, hanggang sa punto na sa lahat ng mga doktor na nakilala ni Lito, ang kanyang mga kasanayan ay nireranggo sa tuktok. Bagamat kapansin-pansin ang kanyang mga kasanayang medikal, siya ay isang katamtamang individual at sisingilan lamang ng kaunting bayad sa konsultasyon. Siya ay katulad ng kanyang pangalan, kalmado at tahimik, na katulad ng isang tahimik na lotes na lumulutang sa tubig. Sa paghusga mula sa kanyang pag-uugali at pag-uugali, naramdaman ni Lito na tiyak na ipinanganak siya sa isang mayamang pamilya, ngunit sa ilang kadahilanan, nakatira siya ngayon sa maliit na nayong ito. Ang kanyang mga damdamin para kay Lian ay hindi pangkaraniwan, walang anumang hindi wastong pag-iisip, sila ay higit na may paggalang. Kinabukasan, maagang bumangon si Lito at nagsanay sa kabundukan ng 2 oras bago bumalik sa kanyang cabin sa kagubatan ng kawayan. Pagpasok niya sa kagubatan, nakita niya si Lian na tulala na nakaupo sa hagdan, may sulat sa kamay nito. Sa sandaling makita niya si Lito, dali-dali niyang itinago ang sulat at ngumiti, kahit na medyo alanganin, handa na ang iyong almusal, kumain ka na. Huminto siya at idinagdag, at saka, kailangan kong pumunta sa bayan ng county ngayon. Maaari mo bang alagaan si Nene? May itatanong sana si Lito, ngunit hindi siya hinintay ni Lian, diretsyong pumasok sa bahay.
Kumunat ang noo ni Lito, ang kanyang intuition ay nagsasabi sa kanya na tiyak na may mali. Hindi nagtagal ay nagmamadaling umalis si Lian. Natagpuan ni Lito si Chenner, hiniling sa kanya na huwag gumala sa araw na iyon at alagaan si Nene, at pagkatapos ay nagmamadaling umalis sa kubo ng kawayan. Sa bayan ng county. Nakatayo si Lian sa labas ng isang mukhang anti-gong hardin, nakakuyom ang kanyang mga kamao, umakyat siya sa hagdan at iniabot ang sulat sa bantay pinto. Matapos makita ang sulat, tumango ang gatekeeper at pinapasok siya. Dinala si Lian sa isang hardin kung saan nakita niya ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may bahid ng tingin. Ang lalaking ito ang pinuno ng pamilyang Quiles, ang pinakamalaking pamilya sa county, si Howard Quiles. Napatingin si Howard kay Lian, at nginisyon, hindi ko akalain na ang mga miyembro ng Duanmo clan ay talagang nagtatago pa rin. Kabanata 648. Malamig na tinitigan ni Lian si Howard, 4 na taon na ang nakalipas, sa Grand Medical Conference ng Chenlong Mountain, ikaw ba ang pumatay sa aking mga magulang? Oo. Ang iyong pamilya Duanmo ay humadlang sa pamilya Quiles, natural na kailangan itong mawala. Walang pakialam na sabi ni Howard. Nilinaw ng liham na ipinadala ko sa iyo, ibigay mo ang bagay, at may iligtas ko ang iyong buhay. Kung hindi, pareho kayong mamamatay ng kapatid mo. Malamig na tiningnan ni Howard si Lian. Hindi ko ibibigay. Nandito ako ngayon para sumama sa iyo, para ipaghiganti ang mga magulang ko. Sumabog si Lian, at pagkatapos ng kanyang mga salita, ilang pilak na karayom ang lumitaw sa kanyang palad. Sa isang kislap ng pilak na ilaw, ang mga pilak na karayom ay binaril patungo kay Howard. Sa sandaling iyon, isang maikling espada ang biglang lumitaw, na nakaharang sa mga pilak na karayom. Ang kabataang babae na nakasuot ng masikip na itim na suit ay lumitaw pagkatapos, nakatayo sa harap ni Harold. Siya si Belle Quiles, ang pinakamatandang miss ng pamilya Quiles, ang pinakamalakas sa mga nakababatang henerasyon. Lian, dating numero 1 ginang ng county, talagang isang kahangahangang karakter. Tumingin si Belle kay Lian at mapanuksong sinabi, ngunit sa kasamaang palad ngayong wala na ang pamilyang Duanmo, wala ka ng iba kundi isang asong walang tirahan. Walang sabi-sabing ibinuka ni Lian ang kanyang mga labi, at biglang lumingon sa ere, at nagpaputok ng 3 pang karayom patungo sa babae. Kumislap ang figure ni Belle, umiwas sa kanila habang humahampas kay Lian. Si Lian ay mabilis na tumalon, iniwan ang palad ni Belle na humampas sa hangin. Sa kanilang pag-aaway, biglang ngumisi si Belle, alam mo ba kung paano namatay ang iyong mga magulang? Ang mismong punyal na nasa kamay ko ang bumulusok sa kanilang mga puso mula sa likuran. Natahimik si Lian, namutla ang mukha niya. Biglang tumama si Belle, ang talim nito ay tumutusok sa kanya. Huli na si Lian para umiwas at nataman siya sa balikat. Ang kanyang light blue na damit ay nabahira ng sariwang dugo. Ang sword point ni Belle ay dumaikit sa kanyang lalamunan, ibigay mo ang item. Pinagdikit ni Lian ang kanyang mga labi at ipinikit ang kanyang mga mata. Muling ngumisi si Belle, ang tigas mo talaga. Pero iniisip ko kung kaya mo pa bang manatiling walang pakialam pagkatapos mahalin ng 10 lalaki. Pagkasabi nito, pinitik niya ang kanyang mga daliri, at lumabas ang 10 bastos na lalaki. Tumawa si Belle, ang bawat isa sa kanila ay pinili ko. Mga nangungunang kakayahan. Sa oras na iyon, ginagarantiya ko na hilingin ninyong pareho kayong umakyat sa langit sa tuwa at mamatay. Ang mukha ni Lian ay kasing putla ng isang multo, Belle, pareho tayong babae, napakababa mo. Inilabas ni Belle ang kanyang cellphone, kukunan ko ito ng pelikula at ipakikita sa lahat kung paano nagpapakasawa ang kilalang numero 1 kagandahan ng county sa kahalayan. Humihingi ako ng paumanhin, ngunit malamang na hindi mo iyon makikita. Biglang isang mahina ngunit malamig na boses ang narinig. Nang marinig ang pamilyar na boses na ito, tumahimik si Lian, iniangat ang kanyang ulo upang tumingin. Nang makita niya ang pamilyar na figure na nakatayo sa di kalayuan ay naasim ang kanyang ilong. Tumingin si Belle kay Lito, kumunot ang kanyang mga kilay, sino ka? Paano ka nakapasok dito? Sinabi ni Lito, hindi iyon mahalaga, narito ako upang kunin siya. Sinulyapan ni Belle si Lito, isang mapang uyam ng ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Well, depende yan kung kaya mo yan o hindi. Nang matapos siyang magsalita, biglang gumalaw si Lito. Sa sumunod na segundo, isang punyal ang nakahawak sa lalamunan ni Belle. Umalangaw-ngaw ang malamig na tawa ni Lito, sa tingin mo kaya ko. Natigilan si Belle sa pwesto, puno ng pagtataka ang kanyang magagandang mata. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng ganito kaitikot takot na bilis ni hindi niya nakita ng malinaw ang mga hakbang nito. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, atubili niyang ibinaba ang kanyang maikling espada.
Ibinaba din ni Lito ang punyal, tinulungan si Lian na makatayo. Sa isang iglap, mahigit 100 tao ang nakapalibot sa kanila. Sabay-sabay na kumilos sina Lian at Lito, bumaril ang mga kulay pilak na karayom at natamba ang lahat sa kanilang dinadaanan. Habang pinapanood ang dalawa na umalis, ang mukha ni Belle ay sobrang pangit. Sa susunod na pagkikita natin, ito na ang kapahamakan mo. Lumapit si Howard at sinabing, Belle, subukang huwag isipin ito sa ngayon. Ilang araw na lang ang Grand Medical Conference sa Chenlong Mountain. Dapat kang tumuon sa paghahanda. Ang pagkuha ng espiritual na kayamanan o isang pamana mula sa bundok ang pinakamahalagang bagay. Tumango si Belle, Siyempre, hindi natin hahayaang makalayo ang dalawang iyon. Malubhang nasugatan si Lian, hindi sila makakalayo. Tumawag ka. Utos ni Howard sa nakakatakot na tono. Agad namang lumapit ang isang subordinate, guro. Utos ni Howard, suriin ang surveillance, hanapin ang lalaki at babae na kakapasok lang. Magsagawa ka agad ng paghahanap sa buong lungsod. Kailangang mahuli ng buhay ang babae habang ang lalaki ay dapat patayin sa paningin. Oo, family head. Agad namang umaksyon ang kanyang mga subordinate sa utos. Si Lito, na sumusuporta kay Lian, ay orihinal na nagpaplanong maghanap ng isang hotel, ngunit wala ni isa sa malapit. Habang naglalakad sila sa isang entertainment club, sumulyap si Lito sa maputlang mukha na si Lian at nagpasyang buhatin siya sa loob. Lumapit sa kanila ang isang server. Agad siyang binigyan ni Lito ng isang balumbon ng pera, kunan mo ako ng pribadong silid. Sinulyapan ng server si Lian sa kanyang mga bisig, at nagmumungkahi ng umisi, naiintindihan ko, mangyaring sundan ako. Umiling si Lito, tamad na magpaliwanag, at sumunod sa server sa isang pribadong silid. Nagtanong ang server, Sir, gusto mo ba ng prutas at inumin? Hindi, umalis ka na. Sinipa ni Lito ang pinto. Ang server ay natawa sa sarili, ang mga tao ngayon ay nag-e-enjoy sa paghahanap ng mga kilig. Mas gusto nilang pumunta sa isang club kaysa kumuha ng isang silid sa hotel. Sa loob ng pribadong silid, inihiga ni Lito si Lian sa sopa at pinahiga siya. Feebly, Lian said, I'm sorry, I just didn't want to involve you. Sumulyap si Lito sa kanya, hindi na kailangang humingi ng tawad. Nasaktan ka, hayaan mo muna akong gamutin ang mga sugat mo. Binigyan niya si Lito ng matalim na tingin, ibinaba ang kanyang mga mata, at tumahimik. Humihingi ako ng tawad. Seryosong sabi ni Lito, ang kanyang nagtatanong na tingin ay bumaling kay Miss Lian. Tumango si Lian, okay lang. I am a healer, so I won't mind these things. Sa kanyang pagsang-ayon, ibinalik ni Lito ang bahagi ng kanyang damit, inilantad ang kahabaan ng kanyang mapuputing balikat na nalalatagan ng nyebe. Pagtingin sa madugong sugat, sumimangot si Lito at sinabing, medyo malalim ang sugat, kailangan nito ng gamot. Bibili ako ng gamot, magpahinga ka muna dito. Sige, punta ka na. Tumango si Lian. Medyo nahirapan ang pagsasalita niya dahil sa pagkawala ng dugo. Agad na umalis si Lito, patungo sa Dan Crane Tower. Gamit ang kanyang kristal na card, mabilis niyang natanggap ang pinakamahusay na trauma at pandagdag na gamot. Master Argel, mangyaring maupo at uminom ng isang tasa ng tsaa. Aanyayahan ko ang host na si Fe pababa. Ang manager ng bulwagan ay personal na lumabas upang salubungin siya, same time na nagsasalita. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay, hindi na kailangan. With that, kinuha niya ang gamot at nagmamadaling umalis. Huminto ang manager, pagkatapos ay tumawag kay Feng, host Feng, dumating na si Master Argel mula kahapon. Lito. Ibinaba ni Fe ang kanyang tasa ng kape, ang kanyang ekspresyon ay tense. Tumango ang manager, bumili siya ng gamot na pampagaling ng sugat at saka nagmamadaling umalis. Parang may nasugatan. Tumango si Fe, sige, naiintindihan ko. Magtalaga ng isang tao na bumubuntot sa kanya, at iulat ang kanyang lokasyon sa akin. Sinabi ng manager, okay, sasagutin ko ito kaagad. Umalis sa Vermilion Crane Pavilion, nagmamadaling tinungo ni Lito ang club. Nang nasa kalagitnaan ay bigla na lang humina ang mga hakbang niya, at lumingon siya. Isang lalaking nakasot ang palihim na sumulyap sa kanya. Nang makitang lumingon si Lito, dali-dali siyang tumalikod at naglakad palayo. Sa sumunod na segundo, lumapit si Lito sa likod ng lalaking nakasot, pinatumba siya ng isang sipa. Sinong nagpadala sa iyo? Nanginginig sa takot ang lalaking nakasot, huwag mo akong patayin. Nagtatrabaho ako sa Vermilion Crane Pavilion. Sinabihan ako ng manager namin na sundan ka. Vermilion Crane Pavilion. Kumunat ang noo ni Lito, sa pag-aakalang ito ay maaaring ideya ni Fe, ngunit hindi siya sigurado kung ano ang pinaplano nito.
Hindi siya pinansin ni Lito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Makalipas ang 10 minuto, sa wakas ay nakarating na rin siya sa club. Pagdating niya sa pinto ng private room ay narinig niya ang ingay mula sa loob. Mabilis siyang naglakad, only to see a scene that made his eyes pop. Bumukas ang pinto sa pribadong silid, at 5 o 6 na lalaki ang nakapalibot kay Lian. Napasandal si Lian sa dingding, magulo ang kanyang damit. Ano, mayroon tayong napakagandang babae sa county. Jacko, hindi ka patas. Bakit hindi mo siya ipinakilala sa amin noon? Sabi ng isa sa waiter ng club. The waiter was in a dilemma, Master, she's not one of the club's hostess. Please don't be like this, let me introduce you to some other ladies. Sampal. Diretsong sinampal ni Master ang waiter, sino sa tingin mo para tumanggi sa amin? Nagkagusto na kami sa babaeng ito, amin na siya. Umalis ka na, huwag mong sirain ang kasiyahan namin. Tinakpin ng waiter ang kanyang mukha, hindi nang ahas na magsalita pa. Kung tutuusin, ang mga lalaking ito ay sikat na mayayamang young masters ng county, hindi ang isang maliit na waiter na tulad niya ay kayang pukawin. Nang makita ang eksenang ito, ang mga mata ni Lito ay naging pula sa isang iglap tulad ng isang nakulong na hayop. Bastos! How dare you! Diretso siyang lumapit, pinalo ng suntok ang tiyan ni Master. Si Master ay itinapon ng 5 metro ang layo, malakas na bumagsak sa pader, at direktang nasuka. Ang 5 iba pang lalaki, nang makita ito, ay unang nagulat, pagkatapos ay galit na sinabi, sino ka? Hindi sila pinansin ni Lito at naglakad papunta kay Lian. Yumuko siya at sinabi sa malalim na boses, I'm sorry for the discomfort you had to experience. Bahagyang nanginag ang katawan ni Lian, ngunit pinilit pa rin niya manatiling kalmado, umiling-iling, hindi mo kasalanan. Sinuri ni Lito ang kanyang damit, tinitiyak na hindi siya nasaktan, pagkatapos ay dahan-daang tumayo. Tumingin siya sa 5 lalaking nasa harapan niya, malamig na sinabing, walang aalis sa inyo ngayon. Hahaha. Nang marinig ito, isang alon ng pangungutya ang lumitaw. Among them, Eamon sneered, bata, dapat sa amin nanggaling ang mga salitang yan, di ba? 5 kami laban sayo, saan nanggagaling ang tiwala mo? Bago pa man siya makatapos magsalita ay sinuntok na siya. Binawi ni Lito ang kanyang kamao, tumingin sa natitirang 4 at sinabing, sino ang susunod? Sa sandaling ito, isang layer ng takot ang lumitaw sa kanilang mga mukha nang mapagtanto nilang si Lito ay hindi isang taong dapat baliwalain. Nagkatinginan sila at tumalikod para tumakbo patungo sa pinto. Si Lito, na may mabilis na hakbang, ay hinabol sila. Sa isang iglap, lahat ng 4 ay nakahandusay sa sahig. Biglang napuno ng hiyawan ang buong kwarto. What's going on? Who dares cause trouble on my killer's territory? Isang lalaki ang biglang sumulpat sa entrance ng kwarto, malamig na nagtatanong. Tumangala si Lito at isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na may makakasalubong siyang kakilala. Ang bagong dating ay walang iba kundi si Moong Kilas, na ilang araw lang ang nakalipas ay pinilit silang bumaba ni Chenner sa yate. Lito! Buhay ka pa! Nang makita si Lito, si Moong ay parehong nagulat, ngunit ang kanyang ekspresyon ay mabilis na bumalik sa normal. Gumapang si Master sa gilid ni Moong, hinawakan ang kanyang binti, at sinabing, Kuya, ipaghiganti mo kami. Malamig na pinandilatan ni Moong si Lito, ang mga kapatid ko ba ang nataman mo? Tumanggaw si Lito, binubuli nila ang kaibigan ko. Ha! Babae lang. Sumulyap si Moong kay Lian, ito ang aking teritoryo. Hindi ka makakatakas ngayon. Iwanan mo ang babaeng ito dito, hayaan mong mabali ang iyong mga kamay, at pagkatapos ay maaari ka nang umalis. Paf! Tumawa si Lito. Nagdilim ang mukha ni Moong, anong tinatawa-tawa mo? Tumingin si Lito sa kanya, at sinabing walang pakialam, tinatawanan kita. Palibhasa'y kinukutya sa harap ng lahat ng kanyang mga kapatid, si Moong ay agad na nag-alab sa galit, nabigla siya, naglakas loob ka bang pagtawanan ako? Ngumisi si Lito, ano? Gusto mong lumaban? Sasamahan kita hanggang dulo. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, bigla siyang nawala at muling lumitaw sa harap ni Moong sa isang kisap mata. Napakabilis ng reaksyon ni Moong, dumudulas pabalik, pagkatapos ay itinulak ang kanyang paa sa sahig, mabangis na sumuntok kay Lito. Agad ding sumuntok si Lito. Big bro, patayin mo itong bulag. Excited na pumalakpak ang lalaki at ang iba pa. Gayunpaman, sa susunod na segundo, agad na nanlamig ang kanilang mga mukha. Sa pagbangga ng kanilang mga kamao, si Moong ay pinalipad paatras na ang kanyang buong braso ay napilipit sa isang nakakatakot na anggulo. Lumapit si Lito, malamig ng inisyon, nabali ang aking mga kamay, ha?
Walang pag-aalinlangan, hinawakan niya ang mga braso ni Molong at marahas na hinatak. Basag. Lumipad palabas ang dalawang brasong basang-basa ng dugo. Ah! Napuno ng malamig na hiyawan ang buong club. Nang makita ang eksena, ang manager ng club na nagtatago sa pasukan ay mabilis na tumabi at nag-dial ng numero. Miss, may nangyaring masama. May nanakit lang kay Young Master Molong. Binata ito, may kasama siyang injured na babae. Sa kabilang dulo, ibinaba ni Belle ang telepono, nakakunot ang kanyang bibig sa isang malamig na ngiti, pagkatapos ng maraming paghihirap, hindi na kailangang maghanap, nahuhulog na ang lahat. Lian, maghintay ka lang at tingnan. Kabanata 649. Sa loob ng club, ginagamot ni Lito ang mga sugat ni Lian. Isang grupo ng mga security personnel at waitstaff ang nakatayo sa pasukan, ngunit wala sa kanila ang nang-ahas na pumasok. Namatay si Molong dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Nakahandusay na ngayon sa lupa ang 6 na dating nangingibabaw na Young Masters, hindi man lang nangangahas na huminga ng malakas, natatakot na muling bugbugin. Sa sandaling ito, sumugod si Belle kasama ang kanyang mga tao. Nang makita siya, ang manager, na mukhang nakita niya ang kanyang tagapagligtas, ay nagmamadaling binati siya, umiiyak ng malungkot, Miss, tingnan mo, ito. Sumulong si Belle, nakita si Molong na naputol ang dalawang braso na nakahandusay sa sahig at biglang nagdilim ang kanyang mukha. Ginawa mo ba ito? Malamig niyang tinitigan si Lito. Tumango si Lito, oo. Mabuti, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Napuno ng hangarin ng pagpatay ang mga mata ni Belle habang ibinaling niya ang kanyang palad at isang maikling sandang ang lumitaw sa kanyang kamay. Napakunot ng noo si Lito, mabilis na nag-iisip ng diskarte. Si Belle ay hindi niya katapat, ngunit hindi siya mahina, at maaaring pigilan siya ng ilang galaw. Kung ang isang tao ay sinamantala ang oras na ito upang maglunsad ng isang palihim na pag-atake kay Lian, kung gayon ito ay magiging mahirap. Tila nakita ni Belle ang kanyang pag-aalala, tumawa ng mapang-uyam, hihilahin ka lang ng babaeng iyon pababa, mas mabuting hayaan mo na siya, at least mabubuhay ka pa. Tumingin si Lito kay Belle, may bakas ng awa sa kanyang mga tingin, may mga bagay na hinding-hindi mauunawaan ng mga taong tulad mo sa buong buhay. Hehe. Di bale? She smirked. Either way, you're all going to die today. Ipinalakpak ni Belle ang kanyang mga kamay, at sa isang iglap, lumitaw ang daan-daang figure, na nilamon sila ng buo. Sinulyapan ni Lito ang mga taong ito, ang kanyang ekspresyon ay medyo solemna. Ang mga lalaking ito ay pawang mga top-tier na martial artist. Ang pinakamahina sa kanila ay isang junior martial arts teacher, at ang pinakamalakas ay isang master martial artist. Sabihin ang gusto mo, ginagawa ng pamilya Kilas ang lahat sa malaking paraan. Kung wala si Lian, hindi magkakaroon ng issue si Lito. Ngunit para protektahan si Lian, maaaring medyo mahirap ito. Lito, dapat kang umalis. Sa sandaling ito, mahinang umalangaw-ngaw ang boses ni Lian. Tinitigan siya ni Lito, anong kalokohan ang sinasabi mo? Umiling si Lian, hindi ako nagbibiro. Please go. Ilang araw na lang ang Grand Medical Competition sa Hidden Dragon Mountain. Sa iyong husay, tiyak na mananalo ka ng maraming espiritual na kayamanan at pagkatapos ay maghiganti para sa akin. Sumimangot si Lito sa kanya, kung hindi ka pupunta, hindi rin ako. Si Lian ay mukhang naaantig na may luhang tumulo sa kanyang mga mata. Lito rolled up his sleeves, gesturing provocative to Belle and the others, kung gusto mo ng away, mag-away tayo. May naghihintay pang pagkain sa bahay. Ngumisi si Belle, ang ganda ng mga lovebird, gustong mamatay ng magkasama. Pagbibigyan ko ang hiling mo. With that, she gave a command, magsimula. Ang mahigit 100 internal strength na martial artist ay malapit ng dumagsa at ang labanan ay malapit ng sumiklab. Ang buhay na eksena. Maya-maya lang, narinig ang isang kaaya-aya ngunit malamig na boses. Kaagad pagkatapos, isang mapula, kaakit-akit na figure ang eleganteng lumitaw sa paningin ng lahat. Nalaglag ang ilang pulang talulot ng rosas, at bahagyang nagbago ang kutis ni Belle nang makita ang mga talulot. Nagmamadali siyang pumunta para batiin ito, na may paggalang sa kanyang mukha, what brings Headfeng here? Ang tao ay walang iba kundi si Fefeng, ang pinuno ng Danhi Tower. Si Fe ay nagbigay ng isang mahinang ngiti, sinabing, dumaan lang ako, nakita ko ang mataong eksena, at gusto kong tingnan. Hindi sigurado ang mukha ni Belle. Hindi bibisita si Fe nang walang dahilan, dapat may dahilan. She cupped her hands together. Headfeng, I have some private matters to handle in my Kilas family today, I'm afraid I can't entertain you. I will certainly apologize in person sa ibang araw. Private matters. Pwede ba itong dalawa?
Napatingin si Fe kina Lito at Lian. Sinabi ni Belle, ang dalawang taong ito ay nasaktan ang aking pamilya Kilas, at dapat silang mamatay ngayon. Talaga. Bahagyang itinaas ni Fe ang kanyang mga labi, ang kanyang boses ay mahinahon at humiwalay, paano kung ako, mula sa Danhi Tower, ay gustong protektahan sila? Ano? Akala ni Belle ay nagkamali siya ng narinig, Madam Fang, kayo po. Pinaalis siya ni Fe gamit ang kanyang kamay, isang likas na malamig na pagmamataas ang nakasulat sa kanyang mukha, kailangan mo lang sumagot ng maayos o hindi. Kung sasabihin mo mabuti, pagkatapos ay aalisin ko sila. Kung sasabihin mo hindi, pinipili mong tumayo laban sa aking Danhi Tower. Nang banggitin niya ang salitang kaaway, isang kurap ng malamig na liwanag ang dumaan sa mga mata ni Fe. Si Belle ay hindi nasisiyahan, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Ang pamilya Kilas, bagamat siya ang unang pamilya ng county, ay hindi talaga nakayanin ang impluensya ng Danhi Tower sa buong bansa. Kung magiging magkaaway ang dalawa, tiyak na magiging trahedya ang kapalaran ng Kilas family. Pagkatapos ng maikling katahimikan, malamig na sinabi ni Belle, pwede ka nang umalis. Tumango si Lito kay Fe, at umalis kasama si Lian. Habang papalapit siya sa pinto, umalangaw-ngaw ang malamig na boses ni Belle, hihintayin kita sa Dragon Snake Mountain Medical Convention. Tumalikod si Lito, sige. Tapos umalis na siya nang hindi lumilingon. Paglabas ng club, itinuro ni Fe ang isang mamahaling kotse sa malapit, malala ang kanyang pinsala. Dalhin siya pabalik sa Danhi Tower. Una, mayroon kaming mga superior na gamot doon. Pangalawa, ang mga tao mula sa Kilas family ay hindi maglalakas loob na guluhin siya sa Danhi Tower. Natagpuan ni Lito ang kanyang makatwirang tunog at sumang-ayon sa isang tango. Hindi nagtagal, bumalik ang grupo sa Danhi Building. Inutusan na ni Fe ang kanyang mga nasasakupan na maghanda ng isang marangyang kwarto para kay Lian. Dahil mahina siya, nakatulog na si Lian. Inilagay siya ni Lito sa kama, kinuha ang kanyang pulso upang matiyak na okay siya, at pagkatapos ay umalis. Paglabas pa lang niya ng kwarto, bumangga siya kay Fe na naghihintay sa pintuan. Isang napaka-chismis na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, do you like her? Hindi ito ang iniisip mo sa pagitan natin. Walang pakialam na sagot ni Lito. Sige. Binawi ni Fe ang kanyang ngiti at bumalik sa kanyang seryosong kilos, alam mo ba kung bakit kita tinulungan? Sumulyap si Lito sa kanya, walang sumipa sa kubrekama kapag walang mapapakinabangan. Sinusubukan mo lang na magkaroon ako ng pabor sa iyo upang humingi ka ng tulong sa akin sa hinaharap. Napataas ang kilay ni Fe, napakatalino mo. Gusto kong makipagkaibigan sa matatalinong tao. Hindi pa tayo magkaibigan. Walang emosyong sagot ni Lito. Kumunat ang noo ni Fe, masyado kang prangka. Hindi diplomatiko. Hindi ko kailangan maging diplomatiko. Malutong at mapagpasyang sagot ni Lito. Tumango si Fe, totoo, nakalimutan ko. Ikaw ang unang batang Grandmaster sa isang siglo. Hindi, maaaring nalampasan mo na ang antas ng Grandmaster at naabot mo ang isang mas mataas na buhay. Malinaw na sinusubok niya siya, ngunit hindi mahuhulog si Lito sa kanyang bitag. Tumalikod siya at umalis. Habang pinagmamasdan ang papalayong figure ni Lito, nagdilim ang mga mata ni Fe, Lito, talagang napukaw mo ang aking pagkamausisa. Sa puntong ito, ang boses ni Lito ay lumipad mula sa malayo, napatay ng pag-uusisa ang pusa. Makalipas ang ilang araw, dumating na ang araw ng grand opening ng Chenlong Mountain Medical Conference. Dumagsa sa paanan ng Chenlong Mountain ang mga medical na practitioner mula sa buong bansa para sa kapwa pag-aaral at pagpapalitan. Ngunit ang nakakaakit ng higit na atensyon ay ang mga maswerteng nagtataglay ng mga token ng pahintulot, na nagbigay daan sa kanila na makapasok sa Chenlong Mountain upang maghanap ng mga kayamanan. Ang mga pinsala ni Lian ay naging matatag, at bumalik siya sa kubo na kawayan. Habang naghahanda si Lito na umalis patungo sa Chenlong Mountain, nilapitan siya ni Lian, na nagbabala, mag-ingat ka. Sa Chenlong Mountain, ang buhay ng tao ay walang halaga tulad ng damo. Karaniwang bagay sa mga tao na magpatayan ang isa't isa dahil sa mga kayamanan. Tumango si Lito, huwag kang mag-alala, magpahinga ka na. Lumapit si Chenner, hinawakan ang kamay ni Lito, at nag-aalalang sinabi, Kuya, pupunta ka ba ulit sa isang mapanganib na lugar? Kailangan mo ba talagang pumunta? Hinaplos ni Lito ang kanyang ulo, oo, kailangan ko. Maraming kayamanan doon. Kapag nakuha ko na ang mga ito, lalakas ako, at mas mapoprotektahan kita. Tumango si Chenner, hindi masyadong naiintindihan, Kuya, hihintayin kitang bumalik. Hindi ka dapat masaktan, kung hindi, hindi kita kakausapin. Pangako ko sa iyo, sabi ni Lito na may magiliw na ngiti. Pinky promise.
Iniabot ni Chenner ang kanyang maliit na pinky. Sa isang walang magawang ngiti, iniabot din ni Lito ang kanyang pinky finger at ikinabot ito sa kanyang kapatid na babae, Promise Selyed, fate confirmed, for 100 years, let it never be overturned. Pagkatapos ng mga salitang ito, bahagya niyang pinitik ang ilong ni Chenner, satisfied na. Patuloy na tumango si Chenner sa kanyang ulo. Oo, na. Sa oras na ito, mabilis ding tumakbo si Nene, pinahaba ang kanyang pinky finger, at tumangala kay Lito, gusto ko ring maglaro. Ang kanyang dalisay at inosenteng ekspresyon ay agad na nagpatawa kay Lito. Wala siyang choice kundi makipaglaro kay Nene bago siya umalis. Pagdating sa pasukan sa Chenlong Mountain, nagkaroon na ng pagtitipon ng libu-libong tao, isang hindi kapani-pani walang mataong tanawin. At ang libu-libong mga tao na ito ay pawang mula sa iba't ibang mga medikal na disiplina. Lahat sila ay masayang pinaalis ang pinakamalakas na individual ng kanilang mga bahay na may hawak na mga token ng pahintulot, na nagpapahintulot sa kanila na makapasok sa Chenlong Mountain upang maghanap ng mga espiritual na kayamanan. Kapag ang isang bahay ay nakahanap ng isang nakakagulat na kayamanan, maaari silang agad na makakuha ng mataas na katayuan at mababa ang tingin sa iba pang mga buhay. Medyo late na dumating si Lito, nakapasok na ang karamihan sa mga tao. Sa sandaling ito, isang pulang figure ang lumitaw sa kanyang harapan. Sinamahan ng bahagyang pahiwatig ng halimuyak ng rosas, ito ay walang iba kundi si Fe. Tumaas ang isang kilay ni Lito, may pahintulot ka rin ba? Napaawang ang bibig ni Fe sa isang ngiti, ang isang tanda ng pahintulot lamang ay hindi isang hamon para sa akin, ang bahay ni Danhee. Isinasaalang-alang ang kanyang mga salita, walang sinabi si Lito. Sinulyapan siya ni Fe. Let me tell you, today is the day you repay your favor. When you see something good later, you are not allowed to fight with me for it. At saka, kailangan mo akong protektahan. Ang mga hinihingi, ate, hindi ka ba masyadong nagtatanong? Hinaplos ni Lito ang kanyang ulo, naramdaman ang pagpintig ng ulo. Inilibot ni Fe ang kanyang mga mata. Kuya, mukha ba akong matanda sa iyo? Please mind your words. Itinaas ni Lito ang kanyang mga kamay bilang pagsuko, sige, Miss Fe, may utang akong pabor sa iyo, ikaw ang boss ngayon. Sunod, ipinakita nilang dalawa ang kanilang mga entry token at maayos na pumasok sa Hidden Dragon Mountain. Ang Hidden Dragon Mountain ay malawak, paikot-ikot sa daan-daang kilometro. Sa simula, ang kagubatan ay kalat-kalat at ang daanan ay malinaw, ngunit habang sila ay lumalim, ang landas ay naging mas masungit at ang mga tanawin ay mas misteryoso at kakaiba. Matapos maglakad ng halos kalahating araw, napansin ni Lito ang ilang mga pambihirang halamang gamot sa tabi ng kalsada. Walang espesyal tungkol doon. May mas magagandang bagay pa, casual na sabi ni Fe. Kanina ka pa ba dito? Tumingin si Lito sa kanya. Tumango si Fe, pumunta ako dito isang beses 4 na taon na ang nakakaraan. Ngunit kakaiba, ang espiritual na enerhiya sa bundok ngayon ay tila mas malakas kaysa sa huling pagkakataon. Pagkatapos ng isang paghinto, tumingin siya kay Lito, nakarinig ka na ba ng chismis? Tumingin sa kanya si Lito, anong chismis? Matapos suriin ang kanilang paligid upang matiyak na walang tao, bumulong si Fe, sinasabi na ang mga linya ng lay ng Earth ay may life cycle at nagigising sila tuwing 12,000 taon. Ngayon eksaktong 12,000 taon na ang lumipas mula noong huling paggising ng mga linya ng lay, at ang mga palatandaan ng paggising ay makikita sa mga linya ng lay sa buong mundo. Ang gising ng ley lines. Hinaplos ni Lito ang kanyang baba, hindi maipaliwanag na nasa sabik. Ma'am. Tumango si Fe, kung ito ay totoo, ang mundo ay sasailalim sa isang malaking pagbabago. Noon lang, lumipad ang tingin ni Lito, may nakita. Isa itong di halatang berdeng halaman, ang mga dahon nito ay hugis snowflake, isang maliit na tumutubo sa bangin. Isang damo lang, bakit mo tinitingnan? Nagtaka si Fe. Umiling si Lito, tulad ng sinabi ko, mas mahaba ang buhok ng isang babae, mas maikli ang kanyang paningin. Kasabay nito, tumalon siya mula sa lupa gamit ang dulo ng kanyang mga daliri sa paa, dumaong sa bangin na mahigit 10 metro ang taas, at binunot ang halaman. Noon lang nakita ni Fe na may tuberous na bagay sa ugat ng halaman. Ang tuber ay transparent, mahinang kumikislap na may mapusyaw na berdeng glow, na may mga batik ng gintong sangkap na dumadaloy sa loob. Curious na tanong ni Fe, hindi ko inaasahan na tatubo ang bunga sa ugat. Medyo malabo, paano mo ito natuklasan? Natural na hindi sasabihin ni Lito na nakakakita siya sa pamamagitan ng mga bagay, kung hindi, maaaring subukan ng babaeng ito na tanggalin ang kanyang mga mata. Nahulaan ko na. Pinulot ni Lito ang prutas at iniabot kay Fe. Ayaw mo. This is a good thing.
Napatingin sa kanya si Fe nang may pagtataka. Napangiti si Lito at sinabing, nangako ako sa iyo, bibigyan kita ng magagandang bagay. Sa totoo lang, wala siyang pakialam sa mga bagay na ito. Ang talagang nakaakit sa kanya ay ang Spirit Stone Mine sa mapa. Noon lang, isang delikadong aura ang dumating sa kanila. Isang payat na lalaki ang biglang lumapit sa kanila, matako na nakatingin sa prutas sa kamay ni Fe. May hawak siyang martilyo, at umungol, Robbery. Kabanata 650. Sa pagmamasid sa payat na lalaki, sina Lito at Fe ay nagkatinginan. Ano bang pinagtatawanan nyo? Biglang nagsalita si Fe, lumaban ka. Nagkibit balikat si Lito, bakit ako lalaban? Ang prutas na mayroon ka ang gusto niyang pagnakawan. Tumingin sa kanya si Fe, dahil iniligtas ko ang iyong kasintahan, may utang ka sa akin, kaya kailangan mo akong tulungan. Sumimangot si Lito, 1,000,000 beses ko na itong sinabi. Hindi ko siya girlfriend. Whatever, just act quickly. Don't waste time. We only have 3 days, and we have a long way to go. Naiinip na si Fe. Habang nag-uusap sila pabalik-balik, ang mga sulok ng bibig ng payat na lalaki ay nagsimulang kumikibot. Hoy, busog na busog kayong dalawa. Kanina pa nakatikim ng dugo itong bakal na martilyo sa kamay ko. Nagbabanta siya. Sa sumunod na segundo, gumalaw ang katawan ni Lito na parang isang iglap na damapo ng suntok sa tiyan ng payat na lalaki. Puff! Uminom ang payat na lalaki ng isang subo ng sariwang dugo. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang bibig, malamig na tumawa, hey, you're quite capable. Pero hindi rin ako pushover. Bigla siyang sumabog, itinapat ang kanyang martilyo sa ulo ni Lito. Kumunat ang noo ni Lito. Ang martilyo ay hindi kapani-paniwalang malaki, na tumitimbang ng hindi bababa sa 200 libra. Mahirap paniwalaan na ang gayong payat na tao ay may ganitong uri ng lakas. Oo naman, ang mga makapasok sa Hidden Dragon Mountain ay hindi mga ordinaryong tao. Mabilis na dumulas paatras si Lito, iniwasan ang atake ng martilyo. Boom! Isang malakas na kalabog habang ang martilyo ay bumagsak sa lupa, na lumikha ng isang 5 metrong lapad na hukay. Ang lupa ay yumanig na parang isang maliit na lindol ang naganap, na naging sanhi ng maraming mga ibon na lumipad sa takot. Bastos! Kumunat ang noo ni Fe. Sa isang indayog ng martilyo mo, sinusubukan mo bang akitin ang lahat? Ang kanyang mga salita ay halos kupas ng may 2 individual na lumabas mula sa kakahuyan. Isang lalaki at isang babae, parehong nakasuot ng mag-agarang puting damit, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng marangal na kakisigan, na parabang ang mga makamundong bagay ay walang hawak sa kanila. Dama po ang tingin ng babae sa prutas na nasa kamay ni Fe at pinaikit ang kanyang mga mata, hindi ko inaasahan na makakahanap ako ng magandang bagay ng ganoon kabilis. Ibigay ang espiritual na prutas, at baka mailigtas ko ang iyong buhay. Mabilis na sumulyap ni Fe kay Lito na kasalukuyang nakikipagtipan kay Hammerman, pagkatapos ay umiling, talagang hindi mapagkakatiwalaan ang mga lalaki. Ang sumunod na segundo, ang kanyang maselang kamay ay nakakuyom at nakakagulat, isang silver longsword ang lumitaw sa kanyang kamay. Bahagyang tumalon si Fe, ang kanyang pulang palda ay lumulutang, ang kanyang itim na buhok ay kumakaway sa hangin. Para siyang isang maapoy na pulang paru-paro. Isang pilak na sinag ang dumaan, at ang dulo ng espada ay tumusok na sa lalamunan ng babaeng nakasuot ng puti. Nang makita ito, ang lalaking nakasuot ng puting damit ay agad na naglunsad ng isang mabangis na kamao kay Fe. Si Fe ay mabilis na umiwas at umindat ng isang mabangis na espada. Lumipad ang buong braso ng lalaki. Ang lalaki ay lumuhad sa lupa, ang kanyang mukha ay distorted, ako ay mula sa Green Lotus Sect. Swoosh! Tinusok ng espada ni Fe ang kanyang dibdib, at diretsong bumagsak ang lalaki. Si Fe, habang nililinis ang dugo sa kanyang mahabang espada, ay walang pakialam na nagsabi, sa Hidden Dragon Mountain, mabuhay ka man o mamatay ay walang kinalaman sa kung saang sekta ka kabilang, sa iyong aktwal na lakas. Sa oras na ito, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Lito. Hinahabol ng martilyo si Lito gamit ang kanyang martilyo. Si Lito, parang unggoy, ay tumatalon-talon at umiiwas sa kagubatan. Sa ngayon, ang buong kagubatan ay nabugbog na ng martilyo. Isang mahinang pagkibot ang tumawid sa bibig ni Fe, malamig niyang sinabi, huwag kang magulo, tapusin mo siya ng mabilis. Limitado ang ating oras. Sumulyap si Lito sa kanya, tumawa, at biglang tumigil. Brat, martilyuhin na kita hanggang mamatay. Biglang itinaas ng payat na lalaki ang bakal na martilyo at pinalo ito patungo kay Lito. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi umiwas si Lito, diretso siyang sumuntok. Are you out of your mind? This is pure iron.
Maging ang payat na lalaki ay nagulat sa mga kilos ni Lito, ang kanyang tono ay puno ng matinding panunuya. Boom! Isang nakakabinging tunog na umalangaw-ngaw sa langit at lupa. Sa isang iglap ay nagbago ang tingin sa mata ng payat na lalaki, habang pinapanood niya ang mabilis na pagbuo ng mga bitek sa martilyo sa kanyang kamay, at pagkatapos ay sumabog ito ng malakas. Sa susunod na sandali, hinawakan siya ni Lito sa kanyang leeg at sinabing, kung ganito ka kapangit, hindi ka dapat magnanakaw sa mga tao, matatakot mo lang sila. Walang ibang salita, itinapon niya ang lalaki sa isang bangin sa malapit. Nang matugunan ito, inalis ni Lito ang kanyang mga kamay, lumingon, at nakita si Fe na nakatitig sa kanya ng hindi magiliw na tingin. Anong meron? Masyado ba akong gwapo? Sabi ni Lito, hinawakan ang kanyang ilong, baka sa kanyang boses ang pagkakasala. Maaari mo siyang ibaba sa isang galaw, ngunit nasiyahan ka sa paglalaro ng ilang sandali. Sinadya mo iyan, hindi ba? Sabi ni Fe, mukhang hindi nasisiyahan. Hinaplos ang likod ng kanyang ulo, tumawa si Lito, hindi naman, masyado kang nag-iisip. Ngunit talagang kahanga-hanga si Miss Fe, basta-basta niyang pinapatay ang dalawang tao. Itigil mo na yung pambabolo mo, bilasan na natin. Mahina ang mga iyon, ang mga tunay na kakilakilabot ay nakapasok na sa mas malalim na hanay ng kabundukan. Pinandilatan siya ni Fe at nauna sa paglalakad. Ngumiti si Lito at umiling, pagkatapos ay sumunod. Ang dalawa ay walang pagod sa kalahating araw, at nang marating nila ang kailaliman ng Chenlong Mountain, napansin nila ang ilang mga pambihirang halamang gamot dito at doon. Anumang random na damo dito, kung dadalhin sa labas, ay magiging isang mainit na kalakal, ngunit walang nag-abala na bigyan sila ng pangalawang sulyap. Iyon ay dahil ang lahat ay nakikipagkarera laban sa oras, nagsusumikap patungo sa pinakamalalim na bahagi ng Hidden Dragon Mountain. Ang lugar na iyon ang pinakamapanganib, ngunit naglalaman din ito ng mga kayamanan na napakalaking halaga. Sa pagkakaroon ng walang tigil na pagtakbo sa loob ng 2 araw, sa wakas ay nakarating sina Lito at Fe sa gitna ng Hidden Dragon Mountain. Ang kanilang dinaanan ay naharang ng isang ilog na 500 metro ang lapad. Ang ilog ay napuno ng rumaragasang agos, na nagbubuga ng mga alon na hanggang 10 metro ang taas. Ito ay kitang-kitang puno ng mga nakatagong whirlpool at napakalalim na ang ilalim ay hindi nakikita. Sa itaas ng ilog, mayroon lamang isang kadena na kasing kapal ng braso ng matanda. Malinaw, kung gusto mong tumawid sa ilog na ito, mayroon lamang isang paraan ang pagtawid sa kadena. Tumayo si Fe saglit, pagkatapos ay lumingon kay Lito, kaya mo ba? Tumawa si Lito, hindi maamin ng isang tao na hindi niya kaya. Pinaikit ni Fe ang kanyang mga mata, ituloy mo, kung mahulog ka, hindi kita pipilitin. Pagkatapos sabihin iyon, gumawa siya ng mahinang paglukso, dahan-daang lumapag sa kadena. Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong, pagkatapos ay sinundan ng pagtalon sa kadena. Pareho silang nag-iingat ng may matinding pag-iingat, nang makarating sa gitna ng ilog, mas lumalim ang agos. Sa sandaling iyon, biglang bumulala si Fe, itinuro ang tubig, tingnan mo doon. Sinundan ni Lito ang kanyang nakatutok na daliri, at agad na nagningning ang kanyang mga mata. Sa gitna ng agos ng tubig, tila malabong nakikita ang isang kabibe ng ilog. Ang kabibe, na halos kasing laki ng wash basin, ay nagpakita ng makulay na ibabaw. Sa ilalim ng sikat ng araw, nagniningning ito ng maliwanag, na hindi mailarawan ng kagandahan. 9 Pearl Spirit Clam. May bakas ng pananabik sa boses ni Lito. Nakatagpo niya ang nilalang na ito sa Yin Yang 9 Scrolls, kung saan sinabi na ang ganitong uri ng kabibe ay tumagal ng 5,000 taon upang lumaki at 8,000 taon upang makagawa ng mga perlas. Sa bawat pagkakataon, maaari itong magbunga ng 9 na perlas. Gayunpaman, 8 sa mga ito ay magiging walang halaga, at isa lamang ang bihirang kayamanan, isang mahalagang espiritual na nilalang. Hindi niya pinangarap na ang gayong espiritual na nilalang mula sa sinaunang panahon ay lilito sa kanyang mga mata. Tila ang mga alingaw-ngaw tungkol sa paggising ng mga espiritual na ugat ay hindi walang batayan. Nang walang pag-aalinlangan, tumalon pababa si Lito, hinawakan ang shell ng kabibe. Sa sandaling iyon napagtanto niya na ang ilog ay hindi karaniwan. Parang hindi niya kayang i-exert ang internal strength niya. Sa isang kisap mata, siya ay tinangay ng 12 metro. Isang baliw. Nang makita ito, ibinaling ni Fe ang kanyang palad, at biglang bumaril ang isang pulang sinulid. Itinali niya ang isang dulo ng sinulid sa isang kadena na bakal, at sa isang malakas na paglukso, humawak sa sinulid, tumalon siya sa ilog. Hindi nagtagal, naabutan niya si Lito at hinawakan siya, at pareho silang lumangoy pabalik sa sinulid. Sa wakas ay nakarating na sa kabilang side, pareho silang nakahinga ng maluwag.
Nang magkatitigin, si Lito ay nagsimulang tumawa, hindi ba nakakagigil iyon? Baliw ka, kaya mo pang tumawa. Malapit ka nang matapos. Sinaman siya ni Fe ng isang inis na tingin. Ikinawi ni Lito ang malaking kabibi sa kanyang kamay, pero sulit ito. Ito ay isang kayamanan. Noon lang, medyo kakaiba ang ekspresyon niya, napaka-unnatural. Anong problema? Bahagyang kumunat ang noo ni Fe. Bigla niyang naintindihan ang nangyari. Basang-basa ang lahat ng damit nila, mahigpit na nakakapit sa katawan ng manipis na tela. Gusto mo ba ang nakikita mo? Si Fe, hindi tulad ng mga ordinaryong babae, ay hindi nagpakita ng kahihiyan. Sa halip, nag-cross arms siya at nagpakawala ng malamig na tawa. Naramdaman ang kanyang matinding hangarin sa pagpatay, napaubo si Lito, hindi. Nagkamali ako. Ito ay maganda, actually. Hindi tama. Kumaway ang kamay niya, kalimutan mo na, hindi na kita titingnan. Gabi na ngayon. Humanap muna tayo ng malapit na lugar para magpainit at magpatuyo ng mga damit natin. Si Fe ay hindi sumang-ayon o hindi sisang-ayon lamang ng bahagyang tango. Nakakita sila ng tagong kuweba. Nagpapaapoy si Lito at pagkatapos ay sadyang lumayo. Makalipas ang halos kalahating oras, bumalik siya na may dalang ilang mga ligaw na prutas. Noon, natuyo na ang mga damit ni Fe. Kumain ka na, inabot sa kanya ni Lito ang 2 prutas. Kumagat si Fe at kumunat ang kanyang kilay, napakaasim, ang hirap kainin. Hehe, kahit mahirap kainin ang prutas na ito, ang pagkonsumo nito ay mabilis na maibsan ang pagod, buti na lang. Tumawa si Lito, pagkatapos ay kumagat ng malakas. Sinulyapan siya ni Fe, kumain ka na ba nito? Tumanggaw si Lito, madalas kong kinakain ito noong bata pa ako sa bundok. Nagtataka siyang tiningnan ni Fe, lumaki ka sa bundok. Ngunit hindi ka ba mula sa lungsod ng Badok? Pagkasabi nito, bahagyang nagbago ang mukha niya, napagtantong marami siyang naipahayag ng hindi sinasadya. Kinawian ni Lito ang kanyang kamay, ayos lang, normal lang na imbestigahan mo ako. Tumingin siya sa mabituing kalangitan sa labas ng kuweba at mahinang nagsabi, sa katunayan, ako ay mula sa lungsod ng Badok, ngunit nakatagpo ako ng ilang mga pangyayari sa aking pagkabata at ipinadala ako sa isang malayong lugar upang lumaki. Tumingin sa kanya si Fe at sinabing, siguro marami kang pinaghirapan. Oo, marami na akong pinagdaanan. Tumawa si Lito, ngunit sulit ito. Kung wala ang mga karanasang iyon, hindi ako magiging kung sino ako ngayon. Tiningnan ni Fe ang kabibi na nasa tabi. Ano yon? Nagsapanganib ka ng malaking panganib para makuha ito. Napangiti si Lito, binuksan niya ang shell at sa loob ng snowy white shell meat, may nakalatag na 9 na perlas. Ang 8 sa kanila ay karaniwan, ngunit ang isa ay kasing laki ng kamao ng isang may sapat na gulang, na naglalabas ng mahinang asul na kinang, na napapalibutan ng puting ambon. Ang ganda! Lumiwanag ang mga mata ni Fe. Sinabi ni Lito, ito ang 9 Pearl Spirit Clam. Ang perlas na ito ay ang pinakaginaw na bagay, at kailangan ko ito. Sa kanyang huling pakikipaglaban sa Blood Race, ang init na lason sa kanyang katawan ay biglang kumilos at muntik nang magdulot ng sakuna. Malabo niyang naramdaman na ang init na lason sa kanyang katawan ay medyo wala na sa kontrol at malamang na magbabalik sa lalong madaling panahon. Sa kabutihang palad, nakuha niya itong 9 Pearl Spirit Clam, na dapat magligtas ng kanyang buhay sa isang kritikal na sandali. Gayunpaman, hindi niya planong sabihin kay Fe ang lahat ng ito. Kahit na mayroon siyang magandang relasyon kay Fe, kailangan pa rin niya maging maingat sa iba. Ang lason ng init ay ang kanyang kahinaan. Para sa isang malakas na tao na ihayag ang kanyang kahinaan sa iba ay parang pagpapakamatay. Hindi nagpaliwanag si Lito, at hindi nagtanong si Fe. Pareho silang tumigil sa pag-uusap, at hindi nagtagal, nakatulog si Fe. Kinabukasan, nag-impake na ang dalawa at naghanda sa pag-alis. Paglabas nila sa kuweba, may kinuha si Lito at ibinigay kay Fe, para sa iyo ito, salamat sa tulong mo kahapon. Isa itong kwintas na gawa sa mga perlas at maliliit na piraso ng pinakintab na kabibi. Kahit na ang disenyo ay mapagpakumbaba, mayroon itong sariling likas na kagandahan. Lalo na ang mga perlas at kabibe, puno ng iridescence, ay medyo maganda. Itinaas ni Fe ang kanyang kilay, nang walang anumang pagtutol, direktang kinuha ito at isinuot sa kanyang leeg. Mukhang maganda ba? Pinahihit niya ang kanyang macelan at manyeb na leeg para tanungin si Lito. Tumanggaw si Lito, same time na sinabi, mukhang maganda at bagay na bagay sa iyo. Hindi mapigilan ni Fe na ngumiti sa mga sulok ng kanyang bibig, ngunit sinadya niyang nanatiling tuwid ang mukha, at nauna sa paglalakad, Litok habang naglalakad, bilasan natin.